Senador na sangkot sa war on drugs, dapat i-inhibit. Naku! Ayan ha, mga Taas boss. na kapul. Meron, ayan po, mga congressman din po, mga kababayan, ang sumisigaw na dapat kapag ka ikaw ay sangkot doon sa iniimbestigahan, hindi ka dapat sumali doon sa Senado. I-inhibit ka dapat. Huwag payagang sumama. Kayo po, mga bossing, diyan sa comment section, sabihin niyo po sa akin, dapat po ba at patas po ba kung hindi papayagan, no? Kung hindi po papayagan na maging, kumbaga, nandoon sa kasama ng mga chairman of committee, si Bato de la Rosa. No, kasi po siya yung iniimbestigahan. Tama o mali? Comment nyo po diyan. Ako naniniwala po ako, tama po 'yun. Na kumbaga sa gedli ka lang. Kung gusto mo, ikaw mismo yung i-interpolate. Pero hindi yung ikaw yung magtatanong, ikaw yung maglilid kung ano yung mga tatanong at baka mamaya gawin mo pa magtanong ka pero papunta doon sa para malinis yung pangalan mo. 'Di ba? Ito po, yung mga congressman natin, mga kababayan, sasabihin na naman ni Bato, ayaw niyo ako tigilan no? Diyan nga sa inyong hearing sa Congress, hindi na ako pumunta. Gumawa na nga at nag-request na nga lang kami. 'Di ba? Nag-request na nga lang kami ng hearing para dito, para safe ako. Oh. Ngayon gusto niya naman hindi ako makapunta. 'Di ba? Sabi ni Big Daddy, ano 'yun? Iimbestigahan nila sarili nila? Tama. Oh, game ha? Alam nyo, mga kababayan, yung sinasabi po ni Congressman Benny Abante na nagiging teleserye at inaantabayanan na ng sambayan ng Pilipino, yung Quadcom, naniniwala ho ako doon. Lalo po, no, nakikita natin yung mga talino nitong mga congressman na ito. Oh, sa Senado, kakaunti lang. Kakaunti lang po, mga bossing, yung mga karapat-dapat para doon sa kanilang posisyon bilang senador. O, pakinggan nyo po, mga bossing. Tapos isa-shout out ko si Buggy Arellano. Kusahan ay mag-inhibit, no? Let the process take its course, ika nga. Hindi maaaring diktahan ng mga kongresista ang mga kapwa nila mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero dahil sa delikadesa, umaasa ang ilang tagapanguna sa House Quadruple Committee o Quadcom na kusa ng mag-i-inhibit o hindi lalahok sa Senate inquiry ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Ay hindi, Bato de la Rosa yan May kapal na mukha yan. Ano? Bongo yan May kapal na mukha yan. Oh, wala kami pakialam, no? Kahit ano isipin nyo, basta kami kasama. Rekta kami, no? Iwa-whitewash namin. Susubukan namin na malinis ang pangalan namin doon sa Kongreso. Alam niyo po, mga bossing, kung sila simula pa lang umattend na sa Kongreso, hindi lalalim ang iniisip ng mamamayang Pilipino na sila po ay guilty. No? Nagmumukha silang guilty ho, mga kababayan, dahil po sa pag-iwas nila Nagmumukha po silang natatakot dahil po sa mga pag-iwas nila, mga bossing. Oh, sabi nga nung iba, ano yun, ikaw i-imbestigahan? Tapos ikaw ang mag-iimbestiga? Ang gulo, ano? Sabi ni Ma'am Belinda Cruz, imbestigahan mo sarili mo, ano mangyayari at kahihinatnan. Alam niyo po, mga kababayan, kagaya na lang nung mga dati, no? Yung dati po, nakalimutan ko kung sinong mga mayor yun Yung mayor, Rama yata yun, si Mayor Rama. No? Dahil siya yung iniimbestigahan, temporary suspension muna para hindi niya maapektuhan yung hearing sa kanya o yung pagdinig sa kanya. So, ganun din po yan. Simpleng-simple lang po, mga kababayan. Dapat nga, relieve muna yan si Bato tsaka si Bungo sa pagiging senador. Pahinga muna. Pahinga muna. Hanggat iniimbestigahan kayo. Tuloy. Partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng pambansang pulisya na naglunsad ng Oplan Tokha. Masaya pa si Bato dyan, ano? Mga kababayan. Wow! PNP chief ako. PNP chief ako. Ngayon po, halos Makati na araw-araw ang ulo biruin mo, kahit sa magpunta,
lumingon sa kaliwa. Paglingon sa kaliwa, ano makikita? ICC. Paglingon sa kanan, Quadcom. Paglingon sa likod, ano? EJK. Paglingon sa harap, ayun. Ang daming problema. Dito, masaya pa siya. Ngayon, saan damakmak po ang stress? Kagaya na lang po nung mga kaibigan nila na si Harry Roque. Oh. Gayon din si Senator Bongo, dating Special Assistant to the President, na itinurong dawit sa umani reward system sa anti-drug war. Delikadesa and prudence dictates na dapat talagang kapag ikaw yung akusado, so better yet huwag ka nang maging involved pa doon para maging impartial yung investigation nila. Oh, yan. Di ba? Delikadesa. Baka wala kayong delikadesa dyan. Di ba? Sabi ni Paul Christian Arizabal, new subscriber boss, pero matagal na akong nanonood sa inyo. Salamat po, Sir Paul. Lubog na si Bato. Oh, makapal kasi mukha, kaya ayaw magbakasyon. Oh, tuloy. Actually, mahirap ituro ang delikadesa di ba? So, I guess yun ngang pahiring-hiring nila nung PDEA leak Alam nyo po, mga kababayan, basa na ng tao yun, no? Na gusto lang isangkot nila. Gusto lang nilang isangkot ang Pangulong Marcos at si First Lady, di biruin nyo. Asahan nyo pa, naninipis ang mga mukha niyang mga yan. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy. yes, no, sa puntong yan, let them decide, no? And that's karapatan nila yan so, kung ano man. Pero karapatan niya ho nila, pero magkaroon naman sila ng hiya sa mamamayang Pilipino. Di ba? Ang kanilang desisyon dyan, dapat respetuhin din. Naniniwala naman ang mga kongresista na hindi babaliktad sa kanilang mga naging pahayag ang ilang pangunahing testigong humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Wala, malabo yan. Kung ano po, alam niyo mga kababayan ang nakikita ko po din dyan, mga bossing. Kasi iimbitahan si Kerwin Espinosa, iimbitahan si Senador Leila de Lima. Si Kerwin Espinosa, ang ipinaglalaban niya dito yung pagkakapas lang po doon sa kanyang ama sa loob na sinasabi ano daw, nanlaban daw. Biruin mo, kalokohan na yun. Manlalabang ka, napapaligiran ka ng mga kapulisan. Di ba? Senador de Lima, hindi naman po uurong yan. 7 taon na nasayang ang buhay niyan, no? Sa loob ng bilangguan, tapos kamukat-mukat mo ang ending, walang kasalanan, gawa-gawa lang. Hindi mga uurong yan. Kaya miski po mapunta yan sa Senado, malabo pa, no? Sa sabaw ng pusit, sabi nga ni Frozen Soul, no? Na bumaliktad pa yung mga yan. Kabilang narito si Royina Garma na kilalang malapit sa Duterte administration. Garma, mahirap na din pong bumalikwas yan dahil talaga namang nasabi niya po lahat na, mga kababayan. Hindi na niya pwedeng bawiin yun. Mahirap na pong bawiin yun. Kasi ramdam ng mamamayang Pilipino, lahat po ng mga sinabi niya, no, yung mga reward system, talagang punto por punto po, mga bossing. Kaya malabo na pong bumaliktad dyan. Ang retired police colonel at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito ang nagsiwala tungkol sa umani Davao model ng anti-drug war na may reward system at nagpatunay din sa pagkakaroon ng Davao Death Squad o DDS. Yung mga pandabaw-dabaw nyo, doon na lang. Kasi hindi pwede sa buong Pilipinas yan. I know very well na ito ay makaka-apekto sa kanila. At sila ay sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-recant. Kaugnay naman nito, pinag-aaralan din ng Quadcom na irekomenda ang paghahain ng panukalang batas upang higpitan ang mga parusa laban sa pagsinungaling sa congressional investigations. Kabilang na ang pagpapataw ng liability sa mismong abogado ng mga testigo at pag-amyenda sa perjury law. Dapat meron ding criminal liability yung mga nag-a-assist na mga lawyer. Kasi sinumpaan sa kanila na totoo yan Kaugnay na Tama. Si Torion. Si Torion nakasuhan din. Ano po? Pero iba naman po yon, mga kababayan. Sedition naman yung kay Torion, kay Ka Eric, sino pa?
Ketorion, ka Eric, tapos si ano, yung isa, yung babae, si Badoy, oh. Sino pa? Si Lord. Si Lord din, nakasuhan na din si Lord. Mga kababayan.